Sa ngayon, sa isang lugar sa mundo, humigit kumulang 40 milyong tao ang kumikita sa pagbebenta ng kanilang mga katawan. Ito ay tinatawag na prostitusyon. 40 milyon ay higit pa sa populasyon ng Canada o Australia. Isang buong bansa. Wala lamang itong bandila, walang pasaporte, at walang karapatang bumoto. Ang negosyong ito ay kumikita ng halos $180 bilyong taon-taon. Higit pa sa kita ng maraming malalaking korporasyon. Ngunit hindi ang mga taong nagtatrabaho dito ang kumikita ng perang ito. Ang mga bugaw at tagapamagitan ay kumukuha ng 50 hanggang 80% ng bawat transaksyon. Ang babae ay nakakakuha ng mga sentimo habang ang kanyang katawan ang pangunahing kalakal. Ang human trafficking ang pangatlo sa pinakakumikitang ilegal na negosyo sa planeta, kasunod ng mga armas at droga. Ang industriyang ito ay lumalaki bawat taon at walang ipinapakitang senyales ng paghinto. Ayon sa UN, bawat taon, humigit kumulang 5 milyong tao ang nagiging biktima ng sapilitang pagkulong. Karamihan sa kanila ay mga kababaihan at mga bata na hindi pinili ito. Ang Asya ay bumubuo ng 62% ng pandaigdigang daloy. Ang Europa, mahigit 20. Hindi ito problema ng iisang bansa. Ito ay isang pandaigdigang makina na walang off button. Paano nahulog ang mga tao sa bitag na ito? Karamihan ay hindi gumawa ng anumang malay na pagpili. Isang araw, inalok lang sila ng magandang trabaho. Ang klasikong senaryo, isang bakanteng trabaho sa ibang bansa. Waitress, modelo, yaya. Bumili sila ng tiket, kinuha ang kanyang pasaporte, at ngayon ay may utang na libo-libong dolyar para sa biyahe. Wala nang balikan. Ang isa pang senaryo ay may kinalaman sa damdamin. Isang lalaki ang nanliligaw, nagbibigay ng mga regalo, nangangako ng kinabukasan na magkasama. At pagkatapos ay sasabihin niya, gawin mo lang ito ng isang beses para sa akin, ang isang pagkakataong iyon ay nagiging permanenteng trabaho. Ang ikatlong kalokohan, droga. Una, tinatrito kanila ng libre, pagkatapos ay hinihiling na tapusin mo ito. Ang isang taong may adik sayon ay handang pumayag sa halos anumang bagay para sa susunod na solusyon. Sa isang malaking pag-aaral, 70% ng mga babaeng sinurbey ang nagsabing gusto nilang umalis. Ngunit wala silang pera, walang mga dokumento, walang malalapitan. Maraming menor de edad ang kabilang sa mga napipilitang sumali sa network na ito. Ayon sa mga pagtatansya ng UN, humigit kumulang 1.2 milyong bata ang mga bata bawat taon. Hindi lamang ito isang bilang. Sila ay mga totoong tao. Marami sa kanila ay nagmula sa mga mahihirap na komunidad na naghahanap ng mas magandang buhay. Ang kanilang landas dito ay nagsimula hindi sa pamamagitan ng pagsang-ayon, kundi sa isang simpleng pangarap ng isang normal na trabaho at kita. Bakit hindi sila umalis? Ito ang tanong na itinatanong ng lahat na tumitingin sa sitwasyon mula sa labas. Ngunit mula sa labas, imposibleng makita kung gaano karaming problema ang mayroon. Ang unang problema ay ang utang. Sinasabi nila sa iyo na may utang ka para sa pabahay, pagkain, damit, seguridad. Ang utang na ito ay mas mabilis na lumalaki kaysa sa kaya mong bayaran. Hindi ito natatapos. Ang pangalawang problema ay ang mga banta. Sa iyong pamilya, sa iyong mga anak, sa iyo. Mahigit 70% ng mga kababaihan sa larangang ito ang nakaranas ng pisikal na karahasan. Ang ilan sa kanila, ng paulit-ulit. Ang ikatlong problema ay ang ganap na pag-iisa. Ang iyong telepono ay nasa ilalim ng kontrol ng isang tao, ang bawat galaw mo ay sinusubaybayan, ang pakikipag-ugnayan sa mga mahal sa buhay ay napuputol. Ang isang tao ay tumitigil sa pag-unawa kung may buhay pa sa kabila ng lugar na ito. Kahit na walang pisikal na paghihigpit, ang isang tao ay hindi na alam kung paano mamuhay sa ibang paraan. Walang espesyalidad, walang karanasan, walang katiyakan na may sino mang handang tumanggap sa iyo. Ito rin ay isang hawla. Ang ilan ay binihag sa pamamagitan ng kanilang mga anak. Ang isang babae ay nanganganak ng isang bata at agad itong nagiging impluwensya. Ang pagbabanta sa kaligtasan ng isang bata ay isa sa mga pinakamalupit na paraan upang kontrolin ang isang tao. 63% ng mga hindi sinasadyang nabilanggo roon ang nagsasabing regular silang nakararanas ng karahasan. Hindi lang isang beses, sistematikong paraan. Hindi ito trabaho. Isa itong bilangguan na walang rehas. Ano ang nangyayari sa pag-iisip ng isang taong dumaan sa lahat ng ito? Matagal nang pinag-aaralan ng mga siyentipiko ang tanong na ito, at ang kanilang mga natuklasan ay hindi para sa mga mahina ang loob. 68% ng mga kababaihang dumaan sa ganitong uri ng trauma ay nakatatanggap ng parehong medikal na diagnosis gaya ng mga sundalo pagkatapos ng labanan. Ito ay mga opisyal na estadistika. Ang kalubhaan ng kanilang kondisyon ay maihahambing sa mga veterano ng digmaan, mga biktima ng karahasan sa tahanan at mga refugee mula sa mga lugar ng tunggalian.
Ito ay nakumpirma ng mga pag-aaral sa siyam na bansa. Ipinagtatanggol ng pag-iisip ang sarili sa isang espesyal na paraan, nagsisimulang makita ng isang tao ang kanilang katawan bilang dayuhan. Ang nangyayari dito ay tila walang kinalaman dito. Ito ay isang mahusay na dokumentadong mekanismo ng kaligtasan. Pagkatapos umalis sa buhay na ito, ang mga tao ay hindi maaaring bumuo ng malapit na relasyon sa loob ng maraming taon, hindi magtiwala sa sinuman at nagkakaroon ng mga bangungot. Ang trauma ay hindi nawawala kasama ng sitwasyon, nananatili ito sa loob. Idagdag pa rito ang talamak na depresyon, mga sakit sa pagkain at pag-abuso sa alkohol. Hindi ito isang kahinaan o kapritsyo, ito ay isang direktang bunga ng naranasan ng tao. Kaya posible bang makatakas dito? Oo, ngunit kung walang tulong mula sa labas, halos imposible ito. At hindi lamang ito usapin ng pisikal na pag-alis. Kailangang matutunan muli ng isang tao ang lahat kung paano makipag-usap sa mga tao, kung paano maghanap ng trabaho, kung paano ipaliwanag ang kakulangan sa kanilang buhay. Hindi tinatanggap ng lipunan ng mga taong ito ng bukas palad. Noong 1999, nagpasa ang Sweden ng isang batas na nagpaparusa hindi sa mga nagbebenta kundi sa mga bumibili. Pagkatapos nito, bumagsak ng husto ang trafficking sa kalye sa bansa. Ang Netherlands ay tumahak sa ibang landas na ganap na ginawa itong legal. Ang resulta, sa loob ng 13 taon, mahigit 127 kababaihan ang namatay sa industriyang ito. Hindi ginawang mas ligtas ng legalisasyon ng kanilang buhay. Ang batas lamang ay walang malulutas. Ang mga gustong makatakas ay nangangailangan ng tunay na tulong, pabahay, suporta, isang bagong propesyon. Kung wala ito, ang isang tao ay lilipat mula sa isang patibong patungo sa susunod. Hindi ito isang kwento tungkol sa buhay ng ibang tao. Sino mang walang pera, walang suporta, walang pundasyon, ay mahina. Ganoon mismo kung paano gumagana ang makinang ito. Mag-subscribe sa channel at manood ng iba pang mga episode, mahalaga ito.